Sabi ko kay Lord, Lord, sino? Sabi ko nun. Sunday kasi yun. Ito ba? Ito ba yung, or ito, ganyan. Sino? Basta yun. Basta that time kasi nasa registration area ako. So, ginawa ko lang kung ano yung pinapagawa ni Lord sa akin sa ministry na yun. Registration. Tapos Oo. nakita mo yung pangalan niya, no? Nag-register niya. Hindi, katabi Ay. ko mismo na. Ay, Galing din kasi ako sa parang broken MU stage. Na-broken parang niya? ganon. Oh, na-broken ako. Broken MU. Paano naging broken MU ba lang kayo? Oo. Tapos, ano? Ay, ganun talaga ang nangyayari ngayon. Alam mo yung kapag may kaibigan ka, tapos may re-recommend yung kaibigan sa'yo. May times ba na may nagreto sa'yo na lalaki, tapos Oo, madaming madami. Pero, ayaw ko. Baka kasi gusto ni Lord is ma-build Focus ka muna muna sa yung church. relationship mo sa Kanya. Baka ang gusto pa ni Lord, kaya siguro hindi mo pa nakikilala yung the right one mo. It is because gusto ni Lord na maayos mo muna yung relationship mo sa Kanya. Merong September 27, 28, leadership sa Sunday. leadership training sa mga different district if you are sa Pangasinan. Merong gaganapin na leadership training sa District 5, District 6 and District 3. 3 and 4. Pupunta ba? Yes. Punta rin ako. Pero magkaiba kasing kaming district. Dito sa Dagupan, dito ako sa Villasis, kung familiar kayo. See you doon sa conference. Okay. Hi guys. Ang pag-uusapan namin ngayon, most of the young people nowadays, about sa relationship, when it comes to love, when it comes to how to find the right one, how to having a healthy relationship with other people. Magkaroon ka muna ng relationship sa Diyos bago sa ibang tao. Jaina pala, kasama ko. Start tayo sa love. Paano mo dinidefine ang love sa'yo? Love for me, it may sound cliche na parang paulit-ulit lang. Feeling ko ito talaga yung best definition ng love, na love is not just a feeling. Kasi most of the people parang nafe-feel ko na mahal kita kaya mahal kita. Parang ganun. Well, Kaya tinawag ko to kasi alam ko expert to sa may boyfriend ka ngayon? oo, meron. Uy. Sino? Ano pangalan? Ay, pag-iba tayo ng pangalan. Mamaya na lang. Kasi ang love para sa akin, di ba sabi ko nga kanina, it is not just a feeling. If doon tayo magbe-base sa feeling na yun, kung what if feeling ko ngayon, hindi kita mahal. So, hindi kita mahal. Parang ganun. So, for me, love is all about commitment. Yung iba kasi, alam mo kasi yung nowadays mga- talaga, mga young people, nagbe-base yung mga sila sa mga kabataan. emotions nila. Doon kasi if doon tayo magbe-base sa emotions natin na mahal kita based on True my words, di ba? emotion. Di Oo. ba? What if parang hindi mo siya feel na mahal mo siya ganyan. And Oo, most of ganyan ako the- before. Ganyan ako before. Set aside yung emotion when it comes to love. Andun na yung andun na yung emotion. Talaga hindi natin kasi may iwasan na may emotions tayo. But if we're going to base it the whole time na puro emotion na lang, tayong mga tao kasi, we fail. Most of the time we fail. So, most of the time din, yung emotions natin, magpe-fail din yan. So, kung doon tayo magbe-base sa emotions na yun, paano natin maipaparamdam yung love sa ibang tao if doon tayo magbe-base? What if yung taong yun nakakainis? What if yung taong yun parang ayaw mo siyang mahalin kasi hindi nga siya kamahal-mahal? If we're going to base doon sa emotions na yun, talagang hindi natin maipaparamdam yung love na tinatawag. If sa pagmamahal, expect mo dapat na mare-reject ka. Yeah. Rejection is so hard to deal. Especially ako, naranasan ko before. May mga niligawan ako ng mga babae, then ayaw nila sa akin. Shout out sa mga tapos nireject ako. Okay. Nireject ako tapos since before kasi I'm like nakadepende ako sa emotion ko. Ang hirap ko siyang i-let go. Yung alam mo yung ma-disappoint ka sa isang yung gusto mo tapos hindi nangyari. And then ang hirap mong i-deal yung disappointment kasi ang hirap naman talaga yung disappointment. Yeah. Naging mahirap siya kasi you are dependent sa emotion mo. Doon ko lang na-realize din yan. Mahirap mong mapagtagumpayan yung disappointment na yan because emotion yung nananagin. Alam mo yun? Pero if set aside mo yung emotion mo, disappointment can give you maraming opportunity. Yeah. Alam mo yun? Mm-mm. Kung ito, hindi nireject ako, then siguro mayroong prepare ang Diyos sa akin May na mas other better. plans sa Lord. Diba?
is a like kapag hindi ka nakadepende sa emotion mo, disappointment leads to redirection yan. Di ba? Kapag hindi ka natanggap sa trabaho, then na-disappoint ka. Mm-mm. Pero if you are, guided with the word of God and sasabihin, you are redirecting lang pala sa magandang plano pala ng Diyos sa buhay mo. Yes. Diba? Ang hirap nga na doon tayo lagi magbe-base sa emotions Emotion, natin. So, yes, andyan yung emotions. Kasi syempre, tao tayo. Talagang hindi mo maiwasan na meron ka talagang emotion. Oo, mahirap yan. Pero- Mahirap. Alam mo, kapag sa business din, kapag sa emotion, kapag pinapaninag mo yung emotion mo sa business, malulugi ka. Siguro, ganito yan. May proper way lang ng managing our emotion. Kasi hindi mo naman pwedeng tanggalin yan sa equation. You need to handle it properly. Okay. Hindi naman pwedeng tanggalin mo yan sa equation yung emotion Oo, eh. of Diba? course. Kasi sabi mo kanina, tao tayo, we have feelings, emotions. Siguro, meron lang yung kailangang idagdag sa equation or paano i-presto yung emotion in the right equation. Dapat alam lang talaga natin kung paano talaga i-balance. Kasi not all the time, okay yung emotions natin. There are okay, times talaga balance. that we are emotional. There are Okay. times that we are not. So, one thing that we need to do is to balance. Kasi if we don't balance our emotions, mahirap na. It's either baka makasakit din tayo ng ibang tao because of our emotions. Kung masyado tayo emotional. So, first things first, kailangan natin talagang i-balance. Oo, kasi alam mo Ano ba yung kapag nasobran ka sa kailangan emotion, baka mapunta ka sa mental hospital, pare. Di ba? Hirap Emotion. nun. Kaya lahat ng sobra, mahirap. Pero kapag Oo. binabalance mo ang isang bagay, di ba? Tama. Maayos. Kaya doon sa bagay na yun, kung doon, if doon tayo magbe-base sa love natin, yung emotions natin, wala talagang mangyari, walang level up, talagang andun ka lang na stagnant ka na doon sa bagay na yun. So, when it comes to love, yes, there is emotion. Hindi natin maiwasan yung emotion. Pero lagi nating tatandaan that love is all about commitment. It's all about decision. Kung bakit ka ba andoon, kung bakit ka ba nagmamahal, kung bakit ka ba nag-commit doon sa bagay na yun. Okay. So, When yun it ang comes ano. to bakit, yan. Bakit ka nagmamahal? Because we are created out of love. And God is love, di ba? If God is love and we are created out of love, yung buhay natin, puno ng pagmamahal ng Lord. So, the reason why we are also loving each other, Other or people, other tama. people, it is because we experience that kind of love. Hindi naman tayo nag-create ng love na yun. Yeah. Ang Diyos yung nagbigay ng love because God is love. Yes. And na-express natin sa ibang tao yung pagmamahal kasi mahal tayo ng Diyos. Tama ba? Ganun ba? Amen. 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 Kaya ang pagmamahal, kailangan ko niyan eh. Ito, when it comes to other people, kailangan bang magmahal ng, when it comes to relationship, boyfriend, girlfriend, needs ba yung ganyan? Needs ba na, like, dapat may boyfriend o girlfriend ako? Ganito ka sa social media. Alam mo yung mga kaibigan mo? Lahat ng kaibigan mo, may boyfriend na girlfriend na. And then, ang reason mo bakit ka nag-girlfriend or nag-boyfriend because you are pressured with alam mo yung mga ito man sa Pilipinas ay Pilipino kapag may kamag-anak ka yung mga kapatid mo may asawa na Ba't ikaw wala pa? ikaw ay wala pa di ba ang nagiging negative doon nagiging mali na yung reason bakit tayo nagmamahal di ba because of influence of other people yun yung pinaka number one and nawawala na yung tunay na essence talaga ng love. Gano'n ka ba? Ano eh? Wala nang kaibigan mo, girlfriend, tapos Yung ikaw na lang wala. Yung mga kaibigan ko kasi, ano sila, yung iba mostly single sila. Oh. Pero kasi, we cannot force love. Okay. Hindi natin siyang, if it's not yet the right timing, so bakit mo i-pressure yung sarili mo na kailangan mo na magjowa, even if na hindi pa naman yun yung perfect time, even if na hindi pa naman yun yung perfect place or perfect season mo. Kasi I always believe na darating at darating din yan. There is a season for everything. There's a season para mag-aral ka, there's a season para magtrabaho ka, then there's also a season para ma-meet mo na yung para sa'yo. So, when it comes to like that, yes, there's pressure. Hindi talaga natin din maiiwasan yung pressure. Even if there's pressure, at the end of the day, it's still your decision. Diba? Mahirap kasi magpa-apekto sa pressure. May negative effect siya na dahil siguro sa pressure na nafe-feel mo, naranasan mo sa ibang tao.
sa sarili mo din mismo, nape-pressure ka na. Which is, minsan, most of the time, parang pinipili mo na yung mga bagay na hindi pa dapat. Dun sa bagay na yun, when it comes to, yung sinabi mo nga, yung mga tita or tito, kapag pinipressure ka about na bakit ganito, ganyan, lagi mong iisipin na lahat tayo kasi, we have different timelines. Siguro yung timeline ng ate mo, ng kuya mo, ng pinsan mo, timeline na talaga nila na mag-asawa. Timeline na nila na magkaroon ng boyfriend. Eh ikaw ang timeline mo pa. Nilagay ka pa ni Lord doon sa season na mag-aral ka muna. Na ganito muna ang gawin mo. Kaya So, dapat yan nga talaga hindi mo gagawin dapat hindi imposibleng i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Kasi magkakaiba tayo. iba-iba, di ba? May sinet ang Diyos na We are right unique. timeline, right situation sa buhay mo na iba sa iba, Yeah. ibang tao, di ba? Ito sa pressured naman, merong negative effect, may positive effect naman. Pero ito kasi sa pressured kasi ganito yan, hindi mo control yung situation. Yes. Yung pressure niyan, kaya ang reason bakit ka nape-pressure ngayon because of other people. Instead na ang mag-control dun sa buhay mo, hindi yung ibang tao. Instead na ang Diyos sana yung mag-control dun sa buhay mo. Nakadepende ka na sa ano yung opinion ng ibang Oo. tao, ano yung Kinokontrol sasabihin ka na ng ibang tao. di ba? Ng people that surrounds you. Hindi maganda yun. May perfect timing lahat. Yung tama yung sinabi mo. Pero hindi mangyayari yung perfect time na yun kapag nagmadali ka. Most of the time. Pag nagpe-pray tayo ng isang bagay, Gusto mo agad-agad. Oo, instant. di ba? Instant noodles, mga ganun. Kapag gusto mo, sana makita ko na yung the right one, ganito, Oo. ganyan. Tapos gusto mo, bukas, mayroon na. Makita mo lang sa champ, fellowship. Ay, makita mo lang sa leadership na. Gusto mo agad, quick, di ba? Pero meron palang kasing nilagay na perfect time. May perfect, sinabi mo kanina, may sinet ang Diyos na tamang panahon para dyan. Okay, hindi, you are not dependent to opinion of other people, influence of other people. Yeah. Pero ang kagandahan kasi dyan, ang Diyos yung nag-handle, nag-guide sa'yo, nagli-lead sa'yo kung ano yung mas better para sa'yo. Okay? Ay, may ganyan ako experience eh. 2022, sabi ko kay Lord, Lord, this year, 2022, tama, 2022, sabi ko kay Lord, Lord, this year, dapat may boyfriend na ako. This talagang, year, ikaw naglagay ng Oo, ng talagang timeline. sinabi ko yun kay Lord, nag-expect ako, wala. Nasaktan ako, gano'n. That time kasi parang meron akong gusto, parang gano'n. So, parang in-expect ko na, Lord, this year meron na, gano'n. So, ang ending, wala talaga. Talagang wala. Parang sabi ni Lord na, wag kang na-disappoint magmamadali. ka na? Na-disappoint ka ba, Na-disappoint or? talaga ako. Kasi, syempre, nag-focus ako na dapat ganitong meron na ako, may ganyan. Which is, Para di sabi ni sumawala, Lord, oo, Para di- may ganun akong ira dati. Pero ang sabi ni Lord, wag kang magmadali. Hindi pa yan yung season mo. Iba pa yung season mo ngayon na binigay ko. So, wag mong mamadaliin na buksan ng isang season na hindi pa ready. Kasi darating ka talaga sa time na ibibigay ko na sa'yo. Pero, mahirap kasi na mag-set ka ng tawag nito, ng date, ganyan, ng kung kailan. Alam mo kasi, when it comes to relationship kasi, ako din, mayroong nagpe-pray ng someone din para sa'yo. Ikaw, nagpe-pray ka ng the right one, Yes. para sa'yo. Yung the right one na yun, nagpe-pray din siya ng the right one, and ikaw yun. And then kapag magmamadali ka, kapag inalaw ng Diyos yun, hindi niya na tinupad yung prayer niya doon sa lalaki, di ba? Or sa babae. Gets mo ba? Yeah. Kaya yung dalawa, nagpe-prayan both parties. Yan. Oo, kasi, Bakit mo pinapangunahan si Lord, di ba? alam mo, kapag nag-set ka ng name, ito, hindi mo alam kung siya din yung the right one. Yes. And then kapag pinagpe-pray mo na siya yung magiging boyfriend mo, paano yung nagpe-pray sa kanya? Di ba naniniwala kasi din ako na mayroong talagang partner sa buong lahat ng tao dito sa mundo. Oo. Mayroong May Adan na nakalaan Teba. talaga. May Adan na Teba. Siguro kasi sila pa naman yung unang tao before. Sila Pero lang yun. merong sinet ang nag-set ng relationship ng partner no, natin. doon sa Garden of Eden. Una niyang create si Adan. Parang nag-pray lang din siguro si Adan before.
Kasi ako rin naman, magpipray din naman din ako. Ang hirap mag-isa doon sa Garden of Eden. Magpangalan ka ng mga hayop doon, mag-isa mo lang. Di ba? Kaya nag-pray din siya na may kasama, ganito, to have... ito rin kasi number one reason din, purpose, bakit kailangan mo rin ng kasama sa buhay. Yung nilagay na ministry ng Diyos sa buhay mo, may kasama ka. Ang hirap mag-isa sa ministry, pare. Sa, kung ano yung purpose na binigay sa'yo ng Diyos. Mas maganda if meron kang kasama din. Nakakapagod pag mag-isa lang. No man is an island. Totoo yun. No man is an island. Sa isang isla, Yeah. hindi ka mabubuhay na mag-isa lang. Ano yung mga ano daw, yung mga introvert? Ano? Mga introvert. Joke lang. Introvert. Pero ay, Mahirap yan. Oo. Alam mo, pag introvert kasi, dapat mayroong changes yan. Huwag ka may stuck sa introvert. pero ako kahit na introvert ako, feeling ko pa Introvert rin. Oo, introvert ako. Hindi lang halata. Pero feeling ko kahit na introvert ako, kailangan ko pa rin na may kasama ako. Ganun. So lahat tayo, Okay. kasi kailangan natin na may kasama tayo. Okay. Naniniwala ka sa kung ano yung hindi mo kayang gawin, mayroong perfect tamang tao na mag-fill up ng weakness na yun Yes. para balance ka. Oo. Naniniwala ka? Compatible. Mm-mm-mm. Na kung ano yung hindi mo kayang gawin, kaya niya gawin. Kung hindi niya, ano yung hindi niya kaya, yun yung kaya mo. Kaya, Oo. Yun yung tawag na compatible. Yun. Kasi usually, yun din pala ang ang hinahanap din kasi ng mga tao na, ay, same kami ng ganito, ganyan. Same kami ng weakness, same kami ng strength. So, paano kapag dumating sa situation na pareho kayong weak doon sa situation na yon? So, sino ang mag-build up doon sa sa bagay na yun? And yun, usually doon din nagkakamali or doon din nagfe-fail din ang mga bata, ang mga people na doon sa bagay na yun, about doon sa compatibility na gusto nila is same sila ng ganito, ng characteristic, ganyan. Well, in fact, ang nilaan nila ni Lord sa'yo is hindi siya same sa'yo, pero yung magsusuit sa'yo, kung ano yung bagay sa'yo, na ano yung mga katulong sa'yo. At the same time, makakatulong din sa kanya. ganun din kasi yung purpose bakit binigay ng Diyos si Eva kay Adan kasi Yes. may purpose Yeah. naman. Tama. Everything has a purpose. Sa pagmamahal, may purpose dapat yan. Anong kahalagan ng purpose sa pagmamahal? Kailangan mong malaman yung purpose when it comes to love. Para alam mo kung ano yung patutunguhan mo. Tama. Yun. Kasi if you don't know kung ano yung purpose, bakit ka pa andun sa sitwasyon na yun? Diba? Yan yung Para sinasabi lang ko lagi, yung sa purpose. Nasa gitna ka ng dagat, kapag wala kang compass sa barko, Yes. hindi mo alam kung Hindi mo saan. alam. Maliligaw ka. Mm-mm. Sa isang dagat, i-mic lang natin. Sa isang dagat, maliligaw ka pag wala kang compass. Yeah. Di ba? Mm-mm. Same din sa purpose sa buhay mo dito sa mundo. If wala kang purpose dito sa mundo, walang direction yung buhay mo. Ganon din sa pagmamahal. Anong reason bakit ka nagmamahal kung walang Anong reason purpose? kung bakit ka andoon sa sitwasyon na yun? Isa sa reason kung bakit talaga tayo sabi ko nga kanina, isa sa reason talaga kung bakit tayo nagmamahal. Kasi nga, naranasan natin kung paano tayo minahal. Suabe yan. Ang ganda yan. Kasi we experience yung love. Yeah. Paano mo may bibigay sa ibang tao if ikaw mismo hindi ka nakaranas ng love na yun? And kung gusto mo talaga na makahanap ka rin ng true relationship, I mean yung genuine na Christ-centered relationship, is dapat ikaw mismo maranasan mo yung love na galing kay Lord at hindi ka magbe-base sa love na galing sa ibang tao or hindi ka magbe-base sa sarili mong love. Kasi kung sarili mo ding love, wala, magfe-fail. Walang patutunguhan, walang mangyayari. Salamat sa pag-share mo ng ganyan. Kasi sa relationship, if it's not God-centered relationship yung isang relationship nyo, mawawala lang din yun. Kasi walang purpose eh. Yeah. And ang purpose na yun, actually, ang Diyos yung naglagay na, Oo. kaya at the first place, kaya kayo sinet ng Diyos na kayo talaga para sa isa't isa. Because gusto ng Diyos na mayroon kayong purpose to serve Him together. Mm-mm. Di ba? To glorify Him. Di ba? So, the reason why kung bakit maraming bumabagsak ng mga relationship, it is because, yun nga,
pinilit yung mga dapat na hindi naman dapat ipilit. Alam mo yung kapag may kaibigan ka tapos may re-recommend yung kaibigan sa'yo, ano, nare-reto ka? May times ba na may nagreto sa'yo na lalaki tapos nag-go? Oo, madaming Madami. Pero, Ano? ayoko. Ay, Hindi bakit? hindi dahil ayaw ko sila. Okay. Pero I know for sure na madidiscern mo if will ba talaga ng Lord or hindi. Will ng kaibigan mo. Ganun. Will ng kaibigan mo. Naipilit. Pero kasi, mahirap din kasi yung reto-reto. Diyan din, madami din kasi nagpe-fail. Yung alam mo yung trial and error. Pero, Baka ginamit ni Lord yung tao na yon as an instrument. Pero not all the time na, pwede pala yung ganito, ganyan-ganyan. Mahirap din na umasa din sa ganun. Kailangan pa rin natin makinig if will talaga ni Lord. Yes, andyan siguro yung may mga nagreto-reto, ganyan. Pero it is also important na dapat tayo ay nakikinig na, Lord, ito bang tao na to is para pa siya sa akin or dadaan lang siya sa buhay ko. Ganon. So, yung mga ganon na may mga reto, maybe the Lord is using them na ganito, ganyan. Lalo na kapag galing sa ganito, galing sa friend mo na nireto yung... ka-church mate mo pa yung nagreto sa'yo. Oh. Ganun ba? Tapos, nireto niya yung ibang church. Ibang church. Tapos, mag-say yes ka na kasi, ay, Christian, nag-serve sa Leader. gitarista, ganun. pare. Wow. Drummer. Doon sa ibang church, tapos nireto ng ibang... Ito. Paano mo malalaman kung right one ng isang tao? Madidiscern mo talaga. Paano? Ano, emotion, feelings, paano? Sa akin Di ba, kasi, we are not dependent in our emotion, then paano natin madidiscern? based kasi sa akin, syempre, galing ako kasi sa parang mga, hindi naman ang dami naman nun. Galing din kasi ako sa parang broken MU stage. So, broken parang ka? ganon. Na-broken ako. Broken MU. Paano naging broken MU pa lang kayo? Oo. Tapos, ano? Ay, ganun talaga ang nangyayari ngayon. MU na kahit walang... Sabagay, pwede naman. mali ugnayan. Walang meron sa inyo, pero na-broken ka. Ganun. So, because of that, talagang tumaas yung standard ko na hindi ko nasusundin yung will ko, hindi ko nasusundin yung sarili ko. I will just trust the Lord, I will just obey the Lord kung ano man yung ipapagawa niya sa akin, kung saan man niya ako dadalhin. So, dun sa bagay na yun, when it comes to like that, kung paano ba matidiscern din kung siya ba yung right one, talagang maramdaman mo, hindi siya based on emotions, pero maramdaman mo na siya na talaga. Kasi sa based on my experience, sa akin, Maganda yung makipag-usap ka sa mga tao na may experience na talaga. Kung gusto niyo yung magkaroon, mag-seek na advice when it comes to relationship, lapit kayo dito. or maghanap experience kayo natin ng ng tao na mga leader nyo. Yan, ganyan. Ayan. Kasi sa akin, talagang narinig ko na kasi sa akin, long story eh. Parang before that, Yung iba kasi short story. short story, minadali kasi eh. Okay, long Sa story. akin, long story na parang nangyari nung sinabi sa akin ng Lord clearly na makikilala mo na dyan yung the one mo. Eh, that moment, nung time na, hindi ko alam nung nasa event ako noon. Kasi sa champ, sabihin ko na. So, nakilala ko siya sa champ. But before that, Leadership training seminar, ganyan. Seminar. champ Sunday mismo. Pero yung champ is a leadership training. Ah. Meron September 27, 28? 27, 28 ata Yan, yun. merong Saturday, leadership Sunday. leadership training sa mga different district if you are sa Pangasinan. I don't know if yung church nyo is alam na rin yung champ organization, but merong gaganapin na leadership training sa District 5, District 6 and District 3, 5, magkaiba ata yun eh. 3 and 4. And pupunta ba? Yes. Punta rin ako, pero magkaiba kasing kaming district. Dito sa Dagupan, dito ako sa somewhere Villasis, kung familiar kayo. Okay, nag-enta sa... Perfect time. Yun yung may tinatawag na perfect time. Na okay yung season mo, okay yung ganitong bagay na to, ganyan. So sa akin kasi, based on my experience, talagang sinabi sa akin ni Lord na diyan mo na makikilala kung
kung sino yung the one, kung sino yung para sa'yo. So that time, sabi ko kay Lord, Lord, sino? Sabi ko nun. Kasi syempre, Sunday kasi yun. So, syempre, marami akong mga kasalamuhan ng mga other people, especially mga lalaki. Ang dami kong mga nakausap ng mga lalaki nun. So, that time, hindi ko inisip, nung mismo event na yun, hindi ko inisip na si, ito ba yung ano, or Sino, ito, sino, sino? ganyan. Sino? Basta yun, basta yung mga nakausap ko. Okay. That time talaga, nag-focus lang ako sa pinapagawa ni Lord. And that time kasi nasa registration area ako. So ginawa ko lang kung ano yung pinapagawa ni Lord sa akin sa ministry na yun. Registration. Tapos Oo. nakita mo yung pangalan niya nung nag-register ka. Hindi, katabi Ay. ko mismo na. Okay. So, nung time na yon, kasama ko kasi siya sa District 4. So, magkatabi kami. Hindi ko nga alam na parang siya talaga. Kasi, meron akong ibang crush nung time na yon. May iba akong gusto. So, hindi ko parang ina-expect na siya na. Pero, si Lord mismo nagsabi sa akin na doon ko na feel talaga na love is not a feeling. It's a decision, it's a commitment. Na talaga kung what if yung binigay ni Lord sa'yo, hindi yun talaga yung parang gusto mo, ganun. Pero mafe-feel mo kasi talaga na siya na talaga. Talagang may peace sa heart mo na doon mo ma-feel na you are loved, you are cared, you are appreciated, na hindi mo na ipipilit yung sarili mo sa taong yun na mahalin mo ako, ganyan-ganyan. Alam mo kasi kapag emotion kasi, kung lang yan eh, madali lang yan i-explain. Mag, mayroon kang decision, then agad-agad yun na yung, if you are dependent sa emotion mo, yun na yung gagawin mo. Madali lang, kasi emotion eh. Emotion yung nagpapairal sa buhay mo. Yeah. Pero when it comes to making decision, hindi yan basta-basta. Meron kang mga, like, i-consider mga factor, di ba? If itong tao ba to is ipapalapit ba ako sa Diyos ng closer, di ba? Yes, yes. Itong tao na ba to is mas mag-grow ba ako kapag kasama ko Doon to? mo rin malalaman talaga kung Tama ba? siya na talaga. If yung taong yun, dinadala ka niya closer kay Lord. Yeah. If you're in a healthy relationship, dapat, if you're in a healthy relationship, it pushes you closer to God. Yes. Di ba? Siyempre kasi hindi ka dadalhin ni Lord kung yung taong na yun is para sa'yo talaga, siya na talaga. Hindi ka dadalhin ni Lord sa isang bagay na alam niyang magpapalayo sa Kanya. Tama. Hindi ikakapahamak mo eh. Yeah, oo. Yung purpose na yun, and yung gusto ng Diyos para sa'yo is nakabuti pa para sa'yo. Tayo lang naman kasi yung nagde-decide sa buhay natin, kaya napapahamak tayo. Tayo lang naman kasi yung pumipili ng ganitong daan, kaya Yes. tayo napapahamak. Yes. Ang plano naman ng Diyos sa atin, mas the best pa sa plano natin. God's Amen. plan is better Amen. than our plans. Yes. Hindi imposibleng magkaroon tayo ng mga better plans pag magkaroon man tayo ng mga better plans pero may mas better pa. Okay, because we are limited. Yeah. Kaya sabi sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Do not lean, okay, on your own strength, understanding, kakayahan, abilities, capabilities, di ba? Kasi limited lang. Pero ang Diyos, alam niya yung pwedeng mangyari bukas. He is limitless. Alam niya yung blueprint ng buhay natin. Yun yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko eh. Kapag magpapatayo ka ng bahay, kailangan mo muna ng blueprint. Oo. Hindi pwedeng magpatayo ka ng bahay pag wala ka pang plano na mag-build mo na ng foundation. Ito yung magiging pwesto ng room, ganito, ganyan. Pagalitan pa sila pag iba yung ginawa nila, tapos, di ba? Yung blueprint na ganito sana yung nakadesign sa bahay na to, ito sana yung nakadesign sa buhay mo, pero, iba yung ginawa mo. Ito sana yung blueprint ng buhay mo, maganda sana yung buhay mo, align sana sa kalooban ng Diyos yung kalooban ng Diyos yung mangyayari sa buhay mo, pero nasunod yung gusto mo. Kaya hindi naging maganda. Ito, kwan din ako tag na to. May confidence ako na sinasabi to because ang daming I'm so very blessed then with people na ginagamit ng Diyos na nag-advise sa akin ng ganito, mga coaches, mga paid coaches, yung mga mentor na nag-advise sa akin.
na magkaroon ng mga tamang decision. Kasi may mali nila, tinatawag na nila sa atin. Ngayon, kung walang blueprint ng buhay mo, ito sana yung nakadesign na plano ng Diyos sa buhay mo, pero you are nagdepende ka sa emotion mo, sa mga Sarili mong plano. personal desires. Alam mo yan, ang hirap yun. Pag yung desires mo, tapos wala ka nang kinonsider na paano kapag hindi nangyari to. Kasi tayong mga tao kasi, I believe na kung bakit yung ibang mga tao is nagki-create sila ng sarili nilang plano, sarili nilang kagustuhan. It is because hindi nila nakikita, hindi nila napipicture kung ano ba talaga yung gusto ng Lord para sa kanila. Parang to the point na sinasabi ni Lord na wait lang, pero ikaw kasi nagmamadali ka. So, magkikreate ka ng sarili mong decision, magkikreate ka ng sarili mong will, magkikreate ka ng sarili mong plano, even if na hindi talaga yun yung plano ng Lord para sa'yo. So, most of the time talaga, nagmamadali tayo sa mga bagay na yun. Kaya kahit na si Lord mismo yung gumawa sa atin, na siya talagang may alam ng lahat, pinapangunahan natin siya. Diba? Parang tayo na yung nagiging Diyos sa sarili natin, which is dapat si Lord dapat yung magiging Diyos sa buhay natin. Yun yung ano natin. Amen. Wala akong masabi doon kasi based on my experience, ako din kasi nagmamadali din kasi ako. Ito kasi, sinabihan din ako ng isang kakilala ko, kaibigan ko. Maghintay ka kasi, puro ka kasi plano. Gusto mo agad, bukas agad mangyari. Pero alam mo, ang Diyos, kapag magplano siya, hindi quick. Alam mo, kapag yung create niya yung mundo, kanyan, one day is equivalent to 1,000 days. Huwag ka kasing magmadali. Alam mo, sa paghihintay, marami pala tayong natutunan at marami tayong nabibuild yung, alam mo yung patient natin? Mas ibabalyo pala natin yung dulo pag naghintay tayo. Kasi kapag quick mo lang yan na-receive, nangyari lang yan, hindi mo ibabalyo yan eh. I don't know if you can relate Yes. or nagigets mo. Hindi mo ma-appreciate yung isang bagay pag libre lang or mabilis lang. Walang process. Hindi ka dumaan sa proseso. Kasi may process. Most of the youth kasi nowadays, they want instant. Instant agad. Ayaw nilang dumaan sa process. Kasi nga, mahirap talaga maghintay. Mahirap na dumadaan ka sa bagay na yun na hindi mo alam kung may patatunguhan Sinagot mo na ba yung boyfriend mo? Ano? Sinagot mo na siya? Oh, boyfriend ko. Oo. 1 year na kami. Naghintay siya. Oo. Pinaghintay mo, paano ba? Naghintay siya. Naghintay siya. Oo. Okay. Ikaw, naghintay ka din. Oo, naghintay Kasi din ako. kapag- Ayoko namang madaliin na Diba? sagutin kita agad, ganon. But, kasi naniniwala din ako, may perfect time din yung pagsagot mo doon sa bagay na yun. So, yun, kailangan talaga natin na dumaan lahat tayo, dadaan talaga tayo sa process. Katulad, kunyari, di ba, ang grade 1, di ba, alangan na parang level up na agad siya na college, doon pa lang dapat siya sa season niya na grade 1. Diba? So, after grade 1, grade 2, grade 3, so lahat talaga, dadaanan natin yung process. Hindi natin pwedeng mag-jump agad tayo sa isang bagay na hindi pa naman talaga tayo ready. At hindi tayo pwede mag-jump doon sa isang bagay na hindi pa naman sinasabi ni Lord na doon tayo pupunta. Imagine mo, i-answer mo sa grade 1 yung algebra. Hindi pa naman Hindi nila alam alam. yung 1 plus 1, 2 plus 2. Diba? Mag-start sa basic. And then, level 2, grade 3, grade 4. May level pala yan. Yes. And then, every level, meron kang natutunan. And habang natututo ka, habang naghihintay ka, alam mo yung sa gym, nag-gym ka ba? Hindi ka nag-gym, hindi mo Hindi. pinapangalagaan ng katawan mo. And nag-exercise ako. Exercise yun naman. Yung alam mo yung sa push-up, huwag ka mag-expect ng magkaroon ka ng muscle Instant, agad. oo. Pag isang push-up mo ba lang, o isang bit mo lang ng dumbbell, tapos mag-expect ka bukas. Parang naranasan ko yun Nag-day 1 ka, Oo, nag-story ka, tapos wala tinignan ko nang day. agad yung weight ko kung bumaba agad yung timbang ko. So, nag-expect ka pala na. Sinasabi namin, related siya sa waiting. Yan. Kasi naniniwala kami, in waiting, nag-grow pala tayo. Nag-i-improve pala tayo. Physically, mentally, spiritually. Same din sa relationship, dapat nasa process yan. Okay, wag mo madaliin kasi. Ito naman,
sa the right one, while you are waiting in your right one, okay, pinagpe-pray natin, sana dumating yung right one sa buhay natin. Focus on becoming the right one also. Also, yeah. Diba? Tama. Tama yun. May nasabi naman ako maganda doon. Oo. Right one. Dapat kapag nagpe-pray ka ng right one Oo, para dapat para ikaw sa, din mismo. di ba? Oo, kasi kahit na right one siya, kung ikaw hindi ka Hindi right, pa right one, one. Hindi rin na mag-match yan. Oo. Baka yung pinagpe-pray mo ng Magkakaproblema pa right one, rin. maging the right one pa ng ibang tao. Di Oo, ba? yun lang. Yun lang. Pero, ako yan, dapat mag-match kayo. So, if you are praying for the right one, dapat, in your, Yung sa mas sarili also- mo, Oo. Ikaw din i-prepare mo dapat. din yung sarili mo. Na, hindi rin, magkaroon pa kayo ng problema yan pag nagsama kayo. Magkakaway pa kayo lagi siguro yan. Tama. Kailangan i-prepare mo din yung sarili mo. Okay? Kung hindi mo pa nahanap, hindi pa binibigyan ng Diyos yung the right one para sa'yo, punta ka sa champ, tapos, ganun ba? Hindi. Kapag di ba binibigay or di ba inalo ng Diyos yung right one mo na makilala mo or ganito, focus on being the right muna. Right Tama. one muna. Gawin mo Sarili. muna yung mga pinapagawa ni Lord sa'yo. Baka ganito. kasi gusto ni Lord is ma-build Focus ka muna muna sa yung church. relationship mo Oh. sa Kanya. Baka ang gusto pa ni Lord, kaya siguro Oo hindi mo pa nakikilala yung the right one mo. It is because gusto ni Lord na maayos mo muna yung relationship mo sa Kanya. Bago yung relationship mo sa ibang tao. Kasi if gusto mo na makilala na yung the right one mo, pero ikaw mismo hindi maayos yung relasyon mo sa Diyos. So paano na lang yung relasyon mo sa ibang tao kung doon pa lang hindi na okay, 'di ba? Anyway, sa dito pala kami sa doon sana kami sa Morge ba? Morph. Yung sikat na coffee area shop dito sa Dagupan, pero ang dami kasing tao, di kami mga pwesto doon. Wala, hindi. Kaya pumunta kami dito sa, anong pangalan ito? Atlas Coffee. Sa may harap niya. Kung gusto nyong, kapag wala kayong pwesto doon sa Morph, gusto nyo ng parang private with other mga kaibigan nyo, punta kayo dito. And kung gusto nyo mag-coffee, may drinks din sila dito. And itong Dagupan ba to? Yes, Bulusan. Okay, kung taga-Dagupan kayo, pasyal kayo dito sa mga shop dito, coffee shop. Anyways, to end sa podcast natin yan, ano yung advice mo para sa kanila? Paano ba nila malaman yung right one? How to find their purpose? Alam mo, there's a saying kasi na you only live once, sinasabi nila. And most of the time, ang mga tao, they're using it in a wrong way. Na you only live once, gawin mo na yung ganito, ganyan, ganyan. Kasi hindi mo na yung magagawa sa susunod. Pero for us, especially sa mga kabataan, if you want to live once, live out the best para sa'yo. And yung bagay na yun, yung pinaka-the best, syempre, is your relationship with the Lord. So, kung gusto mo na maging maayos yung relationship mo sa ibang tao, sa friends mo, sa family mo, or kung sino man, even sa boyfriend mo, sa asawa mo, or kung sino man, is kailangan mong maayos yung relationship mo muna kay Lord. Kailangan mong i-prioritize yung relationship mo kay Lord. Kasi once that yung relationship natin kay Lord ang unahin natin, ipa-prioritize natin, Matthew everything 6 else verse will 30. follow. Matthew 6 Yeah, verse oo. 33, di ba? Seek Him first Yes. before, and everything will follow. Di ba? Sabi niya sa dulo, na unahin mo muna ang Diyos, kasi kapag inuna mo yung Diyos, maging maganda yung lahat. At saka, di ba, ang sabi doon sa verse 34, ang kasanudan kasi nun, do not worry about tomorrow, Oh, for tomorrow will worry it itself. Yun yung kasanudan niya. Diba? So, if we seek God, God first, everything else will follow. Then, dun sa bagay na yun, 'di ba? Hindi na tayo mag-worry kung anong mangyayari the next. Kasi syempre, we seek the Lord. And as we seek the Lord, we surrender our lives to the Lord. We commit our lives to the Lord. So, why should we worry about tomorrow if we know na si Lord na mismong may hawak sa buhay natin? Oh, wag kang mag-worry sa relationship mo. Wag kang mag-waste Oo. ng time, mag-isip. Hayaan mo na ang Diyos yung kumilos sa buhay mo. Tama. Hayaan mo na ang Diyos yung kumilos sa relationship mo. Kasi Yes. if we will seek first the kingdom of God, if we will put God first, di ba? At darating din yan. Tsaka, And darating yan sa
Tamang panahon. Isaiah 60, di ba? Yeah. Oo. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. mangyayari yun sa tamang panahon. Kapag nangyari kasi ngayon, baka either mapahamak ka or hindi pa makabuti sa'yo. Kapag nangyari ngayon. Pero, meron kasing perfect time, may perfect day, may perfect situation, perfect na lahat, perfect. Kasi God is perfect eh. Alam ko may Yes. perfect naman din siguro. No? Meron siyang nilaan para sa'yo na maganda. Bago ka pa naisilang dito sa mundo, meron nang pinipare sa'yo ang Diyos na maganda. Jeremiah 29:11. For God so loved. For I know. For I know the plans. Di ba? May plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil bago pa Amen. naman dito, may plano na siya sa'yo. And either ikaw, kung susunod ka na lang sa kanya or hindi. Tama. Di ba? Mm-mm. Kasi sabi niya sa Jeremiah 29:11, 12, yan, sa 12, kailangan sumunod ka rin dapat sa Diyos. Yes. Hindi pwedeng, etong mga Israel kasi before, bangad din sila eh. Ang ganda na ng promise sa kanila, di ba? Mm-mm. Wala eh, dapat Pilipinas na lang sana yung pinuntahan ni Jesus before. Israel pa kasi. Hindi. Ito naman, mga Israel, i-compare kasi natin yung sarili natin sa kanila. Kasi tayo, bangad din naman din kasi tayo. Hindi tayo, like, ayaw nating magpa-submit, ayaw nating mag-obey sa Diyos. Kaya, magrereklamo tayo, bakit ito yung nangyayari sa buhay natin. Tapos, i-question natin ng Diyos. Di ba? Bakit ganito? Oo. Iiyak tayo Sinisi kay mo pa. Lord, di ba? Di ba? Ang Diyos, meron na siyang binigay sa'yo na Oo. blueprint. Okay? Susundin mo na lang. It's a choice. Susundin mo ba or hindi. And then, meron siyang binigay, pare, na perfect time, perfect right one para sa'yo. And then, tayo nga, we are living in the grace na eh. Hindi na natin piproblemahan dapat yung mga yan eh. Hindi naman problema ni Adan yung si Eva before eh. Tama. Nag-pray lang siya na sana mayroon akong... Busy lang siya sa ministry niya nun eh. Busy lang siya magpangalan ng mga Oo. aso, ng mga pusa, di ba? Yeah. Hayaan natin ang Diyos yung kumilos sa buhay natin kasi mas the best. May mga plano man tayo, pero may mas the best at Tama. mas better pa na plano ng Diyos sa buhay natin. Alam mo, lahat tayo kasi, binigyan tayo ni Lord ng sarili nating will. 'Di ba? Binigyan tayo ng, Kaya tayo napapahamak eh. oo, Di ba? binigyan tayo ng sarili Oo, nating iniisip ko will. din yan. Wag na lang sana, hindi na lang sana binigay sa atin yung will para hindi na tayo magkamali, di ba? Kasi ayaw niya kasi tayong parang hawakan ng mahigpit. Ganon niya tayo kamahal. Na yes, mahal kita, pero bibigyan pa rin kita ng sarili mong will. Kung anong susundin mo, kung ako ba or sarili mong desisyon. So lahat tayo, meron tayong sariling will. Pero kahit na meron tayong sariling will, meron tayong chance na magdesisyon para sa sarili natin. Let us always choose to follow God's will. Kasi may tendency kapag sinunod natin yung sarili nating will, talagang masasaktan tayo. So piliin na lang natin kung ano yung makakabuti sa atin. Hindi man natin nakikita yung sitwasyon natin ngayon na ganun sa gusto talaga natin, pero lagi nating tatandaan, sabi nga sa kanta, 'di ba? Even if we don't see it, God is working. So ngayon, kung hindi mo pa nakikita yung the right one mo, kung ngayon parang Sa relationship, Oo, sa yeah. love. hintayin mo na lang kung ano yung ibibigay ni Lord para sa'yo. Dahil He is in control of everything. Daw, huwag tayo magmadali. Kailangan natin dumaan sa process. And after that, kapag dumaan tayo sa process na yon, naghintay tayo talaga patiently, mapapasabi ka na lang na, buti na lang Lord naghintay ako. Buti na lang Lord sumunod ako. Kaysa sabihin natin na, Lord sana sumunod na lang ako. 'Di ba? Mas mahirap yun. Marirealize mo yun sa dulo. Marirealize mo din. In the perfect time na, kaya pala nangyari lahat ng mga to, meron palang magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Yes. Di ba? Marirealize mo sa dulo na, kaya, hindi siya dumating yung the right one ngayon, kasi, pati siya, piniprepare din siya Tama. ng Diyos para ibigay sa'yo in the perfect time. Di ba? Kailangan lang natin is mag-rely sa Diyos Tama. in many aspect in life, in love, in relationship, spiritual, mentally, physically, lahat ng aspect ng buhay natin. If ang Diyos yung, hayaan natin ng Diyos na mag-lead sa buhay natin, yung magandang lahat. Sigurado yan, kasi proven na yan eh, ng mga ibang tao. Anyways, thank you pala, Jaina, to share Thank you so yung much. mga, yung mga nasabi mo kanina. And hopefully, sa mga makakapanood nito, meron kayo natutunan,
may gusto kang sabihin. If you're looking for a real community, naghahanap ka ng masasalihan na grupo na Saan? talagang alam mong belong ka, hindi ka ma-left out, talagang ma-feel mo, dito sa Dagupan. Yan. Meron po kaming youth service, tawag po dyan ay Youth Fest, every Friday. Friday at 6 p.m. So doon lang po yan sa YMCA building, sa tapat po ng City High, Dagupan Diyan sa City may SM National High Ordinate, School. SM Dagupan, pagdiretso ka lang, di ba? Sumakay ka lang ng downtown. Okay. Ganon. Then, ang sasabihin na lang nila is YMCA ba? Ganun ba? Oo, okay. Madali lang yun kasi along the highway. Maganda So, if you are not belong yet sa mga community na, kung gusto mo mas mag-grow pa sa buhay, mentally, physically, especially spiritually, pare, mag-join kayo ng mga community na mas benefit. Also, doon sa Balungaw, kung gusto nyo ring malapit lang siya sa 7-Eleven, punta lang kayo dito. Ay, 7-Eleven lang kami dito, wala pa kaming SM eh. Ang SM namin, Rosales pa eh. Okay, mahirap yung, hindi. 7-Eleven, tapos diretso lang kayo. Healing Avenue Church, tanongin nyo lang doon. And every Friday din, meron din kami youth fellowship every 6 p.m. and every Sunday. And yeah, thank you, Jaina, to thank you so much be also. with me in podcast. And hopefully, meron ka natutunan. And don't forget to like, share, and subscribe. Facebook page. Gawa ka ng Facebook page. May Facebook page ka? Wala pa. Gawa ka ng Facebook page mo para may lagay natin dito. And don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next one. Peace.